Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang driver na ipinagtanggol lamang ang sarili laban sa isang holdapper, ngunit siya pa ang ikinulong at kinasuhan. Hindi niya alam na ang holdapper ay protektado ng mga tiwaling pulis na kayang magtago ng ebidensya, magbaligtad ng salaysay, at magpakulong ng inosente kapalit ng pera. Ngunit may isang bagay silang hindi alam tungkol sa asawa ng driver. Sa likod ng tahimik nitong mukha ay may dugong minana mula sa isang makapangyarihang mambabarang, isang kapangyarihang matagal na niyang isinumpang hindi na gagamitin. Huminga ng malalim at makinig. Sapagkat kapag ang batas ay binili ng kasinungalingan, may mga taong sa dilim naghahanap ng ibang uri ng katarungan. Simulan na natin ang kwento ng ang driver na ikinulong at ang mambabarang na asawa. Paalala, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang. Hindi nito inilalarawan ang lahat ng pulis at hindi nito hinihikayat ang barang, paghihiganti, pananakit, o pagpatay. Ang tunay na paratang ay dapat idaan sa ebidensya, tamang investigasyon, at makatarungang proseso. Sa bayan ng Santa Brigida ay kilala si Ramon Villarreal bilang isa sa pinakamaingat na driver ng pampasaherong van. 38 taong gulang siya, tahimik, masipag, at bihirang makipagtalo kahit sa mga pasaherong kulang ang bayad. Alas 4 pa lamang ng umaga ay gising na siya. Sinusuri niya ang gulong, preno, ilaw, langis, at makina bago bumiyahe. Mas mabuting mahuli ng 5 minuto kaysa may mapahamak sa kalsada. Iyan ang palagi niyang sinasabi sa mga kapwa driver na nagmamadali. Ang kinikita niya ay hindi kalakihan, ngunit sapat upang buhayin ang asawa niyang si Celia at ang 9 na taong gulang nilang anak na si Mika. Papa, kapag malaki na ako, bibili kita ng bagong van. Kahit bisikleta lang, basta ikaw ang bumili, masaya na ako. Huwag mong turuang mangako ng mamahaling bagay ang bata. Baka singilin ka niyan balang araw. Ikaw nga, nangako kang habang buhay akong mamahalin. Araw-araw kitang sinisingil. Nagtatawanan silang tatlo tuwing agahan. Maliit ang kanilang bahay, luma ang van, at madalas kapos ang pera, ngunit payapa ang kanilang pamilya. Hindi alam ni Ramon na may lihim na matagal nang itinatago si Celia. Ang lola nitong si Isabel ay dating kinatatakutang mambabarang sa kabundukan ng San Hilario. Sinasabing kayang ipadama ni Lola Isabel sa isang salarin ang lahat ng sakit na ipinataw nito sa ibang tao. Hindi raw basta pumapatay ang kanyang barang. Una nitong inilalantad ang lihim, ikalawa nitong ibinabalik ang takot, at saka lamang nito sinisingil ang taong ayaw magsisi. Bata pa si Celia nang turuan siyang makinig sa bulong ng mga gamo-gamo, magbasa ng kasinungalingan sa anino, at kilalanin ang taong may bahid ng dugo sa konsensya. Tandaan mo, Apo. Ang kapangyarihang ginagamit sa galit ay hindi marunong kumilala ng hangganan. Kung masama ang tao, hindi po ba tama lamang na parusahan siya? Ang parusa at paghihiganti ay magkamukha kapag madilim. Kaya kailangan mong kilalanin kung alin ang hawak mo bago ka kumilos. Nang mamatay si Lola Isabel, isinara ni Celia sa isang lumang bowl ang lahat ng iniwan nitong gamit. Nangako siyang hindi niya bubuksan iyon. Pinili niyang mamuhay bilang karaniwang asawa, mananahi, at ina. Sa loob ng 15 taon nilang pagsasama, hindi minsang nalaman ni Ramon ang tungkol sa dugong minana niya. Ngunit isang maulang gabi ang sumubok sa pangakong iyon. Huling biyahe na ni Ramon mula sa terminal ng Santa Brigida patungo sa 3 liblib na barangay sa paanan ng bundok. Karamihan sa mga pasahero ay bumaba na. Naiwan lamang ang isang lalaking nakakupas na jacket at sombrerong halos tumatakip sa mukha. Boss, dadaan ka ba sa lumang tubuhan? Hindi po iyon kasama sa ruta.
Pero maibababa ko kayo sa kanto. Dagdagan ko na lang ang bayad. Gabi na at malakas ang ulan. Tumingin si Ramon sa salamin. Basa ang lalaki at tila nanginginig. CJ. Pero hanggang sa waiting shed lang. Maputik na sa loob. Salamat, boss. Paglampas nila sa huling bahay ay nawala ang signal ng cellphone. Ang kalsada ay napagitnaan ng tubuhan at walang ibang sasakyang dumaraan. Biglang lumipat ang lalaki sa upuang nasa likod mismo ni Ramon. Diyan na lang po kayo. Madulas ang daan. Huwag kang gagalaw ng biglaan. Isang malamig na patalim ang idinikit ni Dario sa tagiliran ng driver. Ilabas mo ang boundary, cellphone, at susi ng van. Kunin mo ang pera. Huwag mo lang akong sasaktan. Bilisan mo. Maingat na kinuha ni Ramon ang maliit na bag na naglalaman ng kinita sa buong araw. Ngunit nang abutin ni Dario ang bag, lalo nitong idiniin ang patalim at pilit siyang hinila mula sa upuan. Ibinibigay ko na ang pera. Ano pa ang gusto mo? Walang testigo kapag kinuha ko ang van. Doon na unawaan ni Ramon na hindi pera lamang ang pakay ng lalaki. Pinatay niya ang makina, biglang ibinukas ang pinto, at inihampas ang siko sa bisig na may hawak ng patalim. Nag-agawan sila sa masikip na bahagi ng van. Nasugatan ang palad ni Ramon ngunit nagawa niyang itulak si Dario palabas. Papatayin kita. Sumugod muli ang holdaper. Nakita ni Ramon ang bakal na ginagamit niya sa pagpapalit ng gulong. Kinuha niya iyon at isang beses na inihampas sa braso ni Dario upang maibaba nito ang patalim. Bumagsak ang sandata. Sa halip na habulin ang lalaki, umatras si Ramon at isinara ang pinto ng van. Tapos na. Lumayo ka at hindi kita gagalawin. Ngunit dinampot ni Dario ang bag ng pera at tumakbo sa tubuhan. Hindi siya sinundan ni Ramon. Nanginginig nitong tinawagan ang himpilan at ipinaalam ang nangyari. Inatake po ako ng pasahero. May patalim siya. Nakatakas po at dala ang kinita ko. Nasaan po kayo ngayon? Sa lumang tubuhan, malapit sa waiting shed. May sugat ang kamay ko pero kaya ko pa. Manatili po kayo riyan. Papunta na ang mga pulis. Inakala ni Ramon na natapos na ang pinakamasamang bahagi ng gabi. Hindi niya alam na ang kusang pagtawag niya sa pulis ang magiging simula ng mas malaking bangungot. Dumating ang patrol car makalipas ang halos isang oras. Sakay nito sina Sergeant Roldan at Patrolman Berto. Ikaw ang tumawag? Opo. Narito ang patalim. Huwag ninyong hawakan ng walang proteksyon. Baka may bakas pa ng kamay niya. Marunong ka pa sa amin? Hindi po. Gusto ko lang mapanatili ang ebidensya. Kinuha ni Berto ang patalim gamit ang hubad na kamay at inilagay sa likod ng patrol car. Sinuri ni Roldan ang loob ng van. Napansin niya ang maliit na dash camera sa windshield. Gumagana ba ito? Opo. Nakarecord dapat ang paglipat niya sa likod at ang mga sinabi niya. Tinanggal ng sarhento ang memory card. Kami na ang bahala rito. Maaari po bang bigyan niyo ako ng resibo na kinuha ninyo ang card? Ang dami mong hinihingi. Ikaw na nga ang tinutulungan. Hindi na nakipagtalo si Ramon. Sumama siya sa himpilan upang magbigay ng salaysay. Samantala, nakarating si Dario sa isang kubong nakatago sa tubuhan. Hindi ordinaryong holdaper si Dario. Isa siyang impormante at taga-singil para sa ilang tiwaling pulis sa bayan. Bahagi ng ninanakaw niya sa mga pasahero at driver ay ibinibigay niya sa grupo kapalit ng proteksyon. Sarhento, pumalpak ang trabaho. Pero nakilala ako ng driver. Nasaan ka? Sa dati nating taguan. Tinamaan niya ang braso ko. Huwag kang lalabas. Kami ang aayos sa kanya. Pagsapit ni Ramon sa himpilan, naghihintay na ang investigador na si Nilo. Sabi mo, hinampas mo ang pasahero gamit ang bakal. Isang beses po, sa braso.
May patalim siya at sinabi niyang walang testigo kapag kinuha ang van. Pero nakatalikod na raw siya nang hampasin mo. Sino po ang nagsabi niyan? Hindi pa niyo siya nahuhuli. Nagkatinginan sina Roldan, Berto, at Nilo. Huwag mo kaming pangunahan. Sumagot ka lang. Nasaan po ang dashcam card? Makikita roon ang nangyari. Walang laman ang kamera mo. Impossible. Sinuri ko yon bago bumiyahe. Baka binura mo matapos mong saktan ang pasahero. Kayo ang kumuha ng card sa harap ko. Biglang nagbago ang tono ng mga pulis. Mula sa pagiging biktima, ginawa nilang suspect si Ramon. Sinabi nilang may tumawag mula sa ospital tungkol sa isang lalaking may bali sa braso na nagsasabing inatake siya ng driver at ninakawan. Siya ang nagnakaw ng boundary ko. May pera kaming nakita sa van mo. Inilapag ni Berto sa mesa ang ilang perang hindi pag-aari ni Ramon. Hindi akin yan. Hindi iyan ang kinita ko. Siyempre sasabihin mo yan. Tingnan niyo ang serial number sa tala ng operator. May record ang boundary ko. Tumahimik ka muna. Pinapirma nila si Ramon sa salaysay na hindi niya lubos na nabasa. Nang tumanggi siya, sinabi nilang hindi siya makauwi hanggat hindi pumipirma. Tatawag muna ako sa asawa ko at abogado. Mamaya na. Routine lang ito. Ngunit hindi iyon routine. Bago mag-umaga, inihanda na nila ang reklamong nagsasabing si Ramon ang unang umatake dahil sa alitan sa pamasahe. Ang patalim ay biglang nawala sa listahan ng ebidensya. Ang dashcam card ay idineklarang walang laman. Ang perang itinanim sa van ay ginawang patunay ng umano'y pagnanakaw. Alas 6 ng umaga nang malaman ni Celia na nakakulong ang asawa. Nasaan si Ramon? Siya ang tumawag sa inyo dahil hinold up siya. Iyan ang sabi niya. Iba ang lumabas sa investigasyon. Nasaan ang sugat sa kamay niya? Nasaan ang patalim? Nasaan ang dashcam? Ginang, huwag kayong mainay rito. Sagutin ninyo ako. Kinasuhan ang asawa ninyo ng frustrated homicide at robbery. Sa korte na kayo magpaliwanag. Parang gumuho ang paligid ni Celia. Maaari ko ba siyang makita? 2 minuto. Sa likod ng rehas ay nakita niyang namamaga ang mukha ni Ramon. Sinaktan ka ba nila? Ayos lang ako. Kumusta si Mika? Nasa kapitbahay. Ano ba talaga ang nangyari? Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Nasa kanila ang video pero sinasabi nilang walang laman. Ilalabas kita rito. Huwag kang gagawa ng anumang ikapapahamak mo. Sandaling natigilan si Celia. Para bang alam ni Ramon na may bahagi ng kanyang asawa na hindi nito lubos na kilala. Legal ang gagawin ko. Hahanap ako ng abogado at ebidensya. Lumapit siya kay Attorney Salazar, isang abogadong tumutulong sa mga driver na walang kakayahang magbayad. Kung totoo ang dashcam, mahalaga yon. Kailangan din natin ang tawag niya sa dispatcher, sugat, medical report, at sinumang nakakita sa lalaking sumakay. Kinuha ng pulis ang memory card at sinabi nilang walang laman. Humingi tayo ng chain of custody record at kopya ng blotter. Ngunit sa himpilan ay sinabi nilang walang opisyal na tala ng pagkakakuha sa card. Ang unang tawag ni Ramon ay mali rin ang oras sa blotter. Sa bagong bersyon, tumawag lamang daw siya matapos saktan ang pasahero. Nagtungo si Celia sa terminal at kinausap ang dispatcher. Narinig ko ang boses ng asawa mo. Nanginginig siya at humihingi ng tulong. Sinabi niyang may patalim ang pasahero. Maaari mo bang sabihin iyan sa korte? Pero may pumunta ritong pulis kanina. Pinapabura nila ang call log dahil raw mali ang record. Nabura mo ba? Hindi. Gumawa ako ng kopya bago nila kunin ang computer. Ibinigay ng dispatcher ang kopya kay Celia. Iyon ang unang liwanag sa kaso. Ngunit kinagabihan, pinuntahan ng 2 hindi kilalang lalaki ang bahay ng dispatcher
at pinagbantaang sasaktan ang pamilya nito kapag tumestigo. Dahil sa takot, umalis ito ng bayan. Nalaman din ni Celia na ang holdupper ay si Dario, lalaking ilang beses nang inireklamo, ngunit hindi kailanman nakulong. May litrato itong kasama sina Roldan at Berto sa isang inuman. Sa ibang larawan ay kausap naman ito si Hepe Magsino sa likod ng sabungan. Hindi ito simpleng pagkakamali. Pinoprotektahan nila siya. Kailangan natin ng matibay na patunay. Hindi sapat ang litrato para sabihing sabuatan. Habang naghahanap tayo, mananatiling nakakulong ang inosenteng tao. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero huwag mong hayaang masira rin ang kaso dahil sa padalos-dalos na kilos. Ginawa ni Celia ang lahat ng legal na paraan. Nagsumite siya ng reklamo, humiling ng internal investigation, at naghanap ng mga saksi. Ngunit bawat papel ay bumabalik na kulang. Bawat saksi ay biglang natatakot. Bawat opisyal ay nagsasabing maghintay. Lumipas ang 2 buwan. Nananatili si Ramon sa masikip na piitan habang ilang ulit na ipinagpaliban ang pagdinig. Kuya Ramon, bakit ka nandito? Dahil nabuhay ako. Ano? Kung hinayaan kong saksakin ako, baka biktima ang tawag nila sa akin. Dahil lumaban ako, ginawa nila akong kriminal. Sa bawat dalaw ni Mika ay pinipilit ni Ramon ang umiti. Papa, kailan ka uwi? Kapag nakita na ng korte ang katotohanan. Paano kung nakapikit sila? Hindi nakasagot si Ramon. Si Celia naman ay napakuyom ng mga kamay. Isang gabi, nadatnan niyang umiiyak si Mika habang yakap ang lumang uniforme ng ama. Mama, masama ba si Papa? Hindi, anak. Pinili niyang mabuhay at umuwi sa atin. Kung mabuti siya, bakit siya nakakulong? Dahil may mga taong ginawang negosyo ang katotohanan. Nang makatulog ang bata, naupo si Celia sa tapat ng lumang bowl ni Lola Sabel. 15 taon niyang hindi binuksan iyon. Ngunit noong gabing iyon ay kusa nitong narinig ang mahinang kalansing mula sa loob. Ang kapangyarihang ginagamit sa galit ay hindi marunong kumilala ng hangganan. Hindi ko hahayaan ang galit ang pumili. Binuksan niya ang bowl. Nasa loob ang lumang salamin na maitim ang likod, isang garapon na walang laman, telang may bordang mata, at kwaderno ng mga pangalan. Hindi siya nagsagawa ng ritual na itinuro sa kanya noong bata pa siya. Sa halip, inilatag niya ang mga kopya ng peke at tunay na salaysay, mga larawan ng sangkot, at sulat ni Ramon mula sa piitan. Hindi ko hinihinging saktan ang walang sala. Ipakita ninyo sa akin kung sino ang kusang nagsinungaling at kung sino ang pinilit lamang manahimik. Nagdilim ang salamin. Isa-isang lumitaw rito ang mga mukha. Si Roldan, na kumuha at nagtago sa memory card. Si Berto, na nagtanim ng pera at nagbura sa talaan ang patalim. Si Nilo, na binago ang salaysay at pinilit si Ramon na pumirma. Si Hepe Magsino, na tumanggap ng bahagi sa mga nakaw at nag-utos na protektahan si Dario. At sa gitna nilang lahat, si Dario, ang holdupper na nagsimula ng kasinungalingan. May isa pang mukhang lumitaw, ang batang pulis na si Teresa Aguilar. Ngunit maliwanag ang anino nito at walang bahid sa mga kamay. Bakit siya kasama? Dahil ang katarungan ay hindi lamang nangangailangan ng parusa. Nangangailangan din ito ng taong handang magsabi ng totoo. Kinaumagahan, napansin ni Teresa ang hindi tugma sa mga tala. Sarhento, bakit walang entry ang patalim sa evidence log? Lumang kaso na yan. Huwag mo nang pakialaman. 2 buwan pa lang po. At bakit ang oras ng tawag ay mas huli kaysa sa dispatch recording? Gusto mo bang tumagal sa trabahong ito? Gusto ko pong gawin ng tama ang trabaho ko. Kung ganoon, matutong sumunod. Hindi sumagot si Teresa, ngunit palihim niyang kinopya ang evidence log at duty roster. Nang gabing iyon ay unang dumating ang barangay patrolman Berto. Pauwi siya sakay ng motorsiklo nang mapansing may pasaherong nakaupo sa likuran. Sino ka?
Sa side mirror ay nakita niya si Ramon na duguan ang palad at nakatingin sa kanya. Nasaan ang patalim? Wala kang karapatang lumabas. Nakakulong ka. Paglingon niya ay walang tao. Ngunit nang ibalik ang tingin sa salamin, ang mukha ni Ramon ay napalitan ng mukha ng lahat ng biktimang inaresto niya kapalit ng pera. Nasaan ang ebidensya? Bumilis ang motorsiklo kahit hindi niya pinipihit ang silinyador. Sa bawat poste ay may aninong nakatayo, hawak ang supot ng perang itinanim niya sa van. Patawarin niyo ako. Utos lang ni Roldan. Mula sa bulsa niya ay nagsilabasan ang maliliit na insektong kulay abo. Hindi siya kinagat ng mga ito. Pumasok lamang ang mga yon sa loob ng uniforme at gumapang hanggang sa kanyang dibdib. Isauli mo ang kinuha mo. Sabihin mo ang totoo. Tumalon si Berto mula sa motorsiklo at gumapang patungo sa gilid ng daan. Nasa lumang locker ang patalim. Nagtanim ako ng pera. Aminado ako. Ngunit walang taong nakarinig sa kanya. Kinaumagahan ay natagpuan siyang wala ng buhay sa tabi ng motorsiklo. Nakahawak siya sa susi ng locker kung saan nakatago ang nawawalang patalim. Nakuha ni Teresa ang susi bago pa maitago ng ibang pulis ang ebidensya. Hepe, bakit nasa locker ni Berto ang patalim sa kaso ni Ramon? Baka itinago niya para sa sariling dahilan. May dugo at posibleng bakas ng kamay. Kailangan itong ipadala sa laboratorio. Ibigay mo sa akin. Ilalagay ko muna sa tamang record. Hindi ka ba nakarinig? Sa unang pagkakataon ay napansin ni Teresa ang maliliit na gamu-gamong umiikot sa ulo ng hepe. Hindi niya alam na mga mata iyon ng barang ni Celia. Sumunod na siningil si Investigador Nilo. Nagising siya sa tunog ng makinilya kahit wala namang ganoong gamit sa kanyang bahay. Sa mesa ay may mga papel na kusang pinupuno ng mga salitang isinulat niya sa peking salaysay. Kusang umatake ang driver. Walang patalim. Walang holdapan. Walang dashcam. Tumigil kayo. Pinunit niya ang mga papel, ngunit bawat piraso ay naging bagong kopya. Napuno ang sahig, kama, bintana, at pintuan ng libo-libong salaysay. Tatawag muna ako sa asawa ko at abogado. Pumirma ka. Hindi iyan ang sinabi ko. Mula sa mga papel ay lumitaw ang maitim na mga daliri at hinawakan ang kamay na ginamit ni Nilo sa pameke. Isulat mo ang totoo habang kaya mo pa. Nanginginig na kinuha ni Nilo ang cellphone at nag-record ng pag-amin. Binago ko ang statement. Utos ni Hepe Magsino at ni Roldan. Protektado namin si Dario dahil nagbibigay siya ng parte sa amin. Ipinadala niya ang recording kay Teresa at Attorney Salazar. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad. Aamin ako sa korte. Huwag niyo akong patayin. Sandaling tumigil ang pagdami ng mga papel. Ngunit may kumatok sa kanyang pinto. Sino yan? Ako ito. Buksan mo. Nang buksan ni Nilo ang pinto ay sinalubong siya ni Roldan. Ano ang ipinadala mo kay Teresa? Tapos na, Roldan. Aamin tayo. Wala kang aaminin. Tinangka ni Roldan na kunin ang cellphone. Nag-agawan sila hanggang bumagsak si Nilo sa hagdan. Hindi siya namatay sa barang. Nasawi siya dahil sa pagtatangka ng sarili niyang kasabwat na patahimikin siya. Ngunit naipadala na ang kanyang pag-amin. Tumakas si Roldan at nagtungo sa bahay ni Hepe Magsino. Kailangan nating umalis. Nasa batang pulis ang ebidensya. Patay na si Berto. Patay na rin si Nilo. Ikaw ang huling kasama nilang nakita. Kayo ang nag-utos nito. At ikaw ang gumawa. Kung may kailangang isakripisyo, ikaw yon. Doon na unawaan ni Roldan na wala ring katapatan sa pagitan ng mga taong pinagbuklod lamang ng katiwalian. Tinangka niyang tumakas dala ang dashcam card na itinago niya sa kwintas na nakasabit sa leg.
Ngunit kahit saan siya pumunta ay bumabalik ang kalsada sa lumang tubuhan. Hindi maaari. 3 beses ko nang dinaanan ang waiting shed na ito. Sa bawat ikot ay mas dumidilim ang tubuhan at mas dumarami ang anino ng mga driver na kanilang pinagnakawan sa pamamagitan ni Dario. Boundary namin yon. Gamot ng anak namin yon. Pagkain ng pamilya namin yon. Hindi ako ang kumuha. Si Dario. Sino ang nagbigay sa kanya ng proteksyon? Kami. Sino ang nagtago ng reklamo? Kami. Sino ang nagpakulong sa taong humingi ng tulong? Ako. Biglang huminto ang sasakyan sa mismong lugar kung saan ipinagtanggol ni Ramon ang sarili. Lumitaw sa windshield ang huling video mula sa dashcam. Naroon ang malinaw na boses ni Dario, ang patalim at ang babala nitong walang testigo kapag kinuha ang van. Kusang lumabas ang memory card mula sa kwintas at nahulog sa upuan. May pagkakataon ka pang isauli ang katotohanan. Tumawag si Roldan kay Teresa. Nasa lumang tubuhan ako. Nasa akin ang original dashcam card. Ako ang nagtago nito. Manatili kayo riyan. Papunta kami kasama ang internal investigators. Bilisan inyo. May kasama ako rito. Sino? Tumingin si Roldan sa likod. Nakaupo roon si Celia kahit alam niyang nasa bahay ito kasama si Mika. Ang mga taong isinuko mo sa kasinungalingan. Nang dumating si Teresa ay wala ng buhay si Roldan. Ngunit nasa tabi nito ang dashcam card at nakarecord sa cellphone ang buong pag-amin. Si Hepe Magsino naman ay nagtago sa malaking bahay na itinayo mula sa perang kinita sa proteksyon. Pinalibutan niya ang sarili ng mga armadong tauhan at isinara ang lahat ng bintana. Tao lang ang asawa ng driver. Hindi ako natatakot sa kwento ng barang. Ngunit pagsapit ng hating gabi ay isa-isang namatay ang ilaw. Sa bawat madilim na silid ay may lumilitaw na gamit mula sa mga kasong itinago niya, sirang cellphone, punit na bag, dugo ang damit at litrato ng mga biktima. Hepe, tulungan ninyo kami. Wala akong alam sa inyo. Yan din ang sinabi ninyo noon. Tumakbo siya sa kanyang opisina, ngunit nakita roon ang mga sobre ng perang natanggap mula kay Dario. Sinubukan niyang sunugin ang mga iyon, ngunit sa halip na abo ay naging maiitim na insektong kumapit sa dingding. Sabihin mo ang totoo. Hindi ako ang nagnakaw. Tumatanggap lang ako ng bahagi. Sabihin mo ang lahat. Protektado namin si Dario. Siya ang nanguhold up sa driver. Kami ang nagbaligtad sa kaso. Hindi alam ng hepe na bukas ang kanyang body camera. Palihim iyong pinaandar ni Teresa nang huli silang nag-usap sa himpilan. Automatikong naipadala sa secure storage ang kanyang pag-amin. Maaari pa sana siyang sumuko. Ngunit sa halip ay binunot niya ang baril at pinaputukan ang mga anino. Hindi niyo ako madadala. Bawat putok ay bumalik bilang larawan ng kasalanang pinagtakpan niya. Sa huling sandali ay sinubukan niyang tumakas sa bintana, ngunit ang sariling mga tauhan niyang natakot ang nagsara ng lagusan. Kinaumagahan ay natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng silid, na palilibutan ng mga sobreng may pangalan ng kanyang mga biktima. Kumpleto na sana ang ebidensyang magpapalaya kay Ramon. Ngunit nawawala pa rin si Dario, ang taong kailangang humarap at magpatunay na siya ang unang umatake. Nakatakas si Dario papunta sa syudad at nagtago sa mumurahing paupahan gamit ang ibang pangalan. Patay na silang lahat. Wala nang makapag-ugnay sa akin. Sa balita ay nakita niya ang pagkamatay ni Berto, Nilo, Roldan at Magsino. Sa halip na makonsensya, natuwa siyang wala ng kasabwat na maaaring magsumbong laban sa kanya. Ang malas nila. Ako lang ang marunong mabuhay. Ngunit kinagabihan ay may napansin siyang maliit na bukol sa braso kung saan siya hinampas ni Ramon. Sa loob nito ay tila may gumagapang na aninong hugis patalim. Ano ito? Sa salamin ay nakita niya si Ramon na nakatayo sa likod.
Lumayo ka at hindi kita gagalawin. Wala ka rito. Nakakulong ka. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pinalitan ng mukha ni Celia ang refleksyon. Pero ginamit mo ang buhay na iyon upang ipagpatuloy ang kasinungalingan. Magkano ang gusto mo? Nasa akin pa ang ibang pera. Hindi pera ang ninakaw mo sa amin. Panahon, pangalan at pamilya ang kinuha mo. Hindi ko kasalanang naniwala ang mga pulis. Binayaran mo silang magsinungaling. Sila ang nag-alok. At pinili mong tanggapin. Nagsimulang lumitaw sa dingding ang mga pangalan ng lahat ng taong hinold up ni Dario. May driver na nawalan ng pambili ng gamot. May tinderang hindi nakabayad ng renta. May estudyanteng nasugatan dahil tumangging ibigay ang cellphone. Isauli mo ang kinuha mo. Wala na ang pera. Isauli mo ang katotohanan. Tumawag si Dario sa pulis at sinabing aamin siya kapalit ng proteksyon. Ako ang humold up kay Ramon Villarreal. May patalim ako. Ako ang unang umatake. Sabihin mo kung nasaan ka. Susunduin ka namin ng buhay. Hindi ako aabot ng buhay. Huwag kang gagawa ng masama sa sarili mo. Sabihin mo ang address. Ibinigay niya ang lugar, ngunit bago dumating ang mga pulis ay tumakas na naman siya. Kahit may pagkakataong sumuko, pinili niyang tumakbo patungo sa abandonadong pabrika sa tabing ilog. Doon niya naabutan si Celia. Ikaw ang gumagawa nito. Ang ginawa mo ang sumusunod sa iyo. Patayin mo na ako kung iyan ang gusto mo. Hindi kita pinuntahan upang patayin. Sumuko ka at sabihin sa korte ang totoo. Kapag nagsalita ako, habang buhay akong makukulong. Ang asawa ko ay nakakulong dahil sa kasalanan mo. Bakit dapat malaya ka? Dahil mas marunong akong umiwas. Bumulot siya ng panibagong patalim at sumugod kay Celia. Hindi gumalaw ang babae. Mula sa mga bitak ng pabrika ay lumabas ang makapal na aninong parang kawan ng gamu-gamu. Binalot ng mga ito ang kamay ni Dario hanggang mabitawan niya ang sandata. Alisin mo sila. Humingi ka ng tawad sa mga taong sinira mo. Hindi ako hihingi ng tawad sa mahihina. Iyon ang huli niyang piniling sabihin. Ang aninong hugis patalim sa kanyang braso ay umakyat sa dibdib. Naramdaman niya ang takot ng bawat biktimang hinarang niya sa madilim na daan. Tumakbo siya patungo sa sirang bahagi ng sahig. Sa pagmamadali ay nadulas siya at nahulog sa lumang hukay ng makina. Nang dumating si Teresa, wala nang buhay si Dario. Nasa tabi nito ang patalim at cellphone na naglalaman ng malinaw na pag-amin. Ikaw ba ang huling nakausap niya? Sinubukan ko siyang pasukuin. May mga bagay akong hindi maipaliwanag sa mga namatay. Pero alam kong kumpleto na ang ebidensya laban sa kanila. At ang asawa ko. Gagawin ko ang lahat upang maitama ang record. Iniharap ni Teresa ang dashcam footage, patalim, call recording, pag-amin ni Nilo, pag-amin ni Roldan, body camera confession ni Maxino, at huling tawag ni Dario. Inirekomenda ng internal investigators na ibasura ang kaso laban kay Ramon at imbestigahan ang buong himpilan. Ngunit hindi agad nabuksan ang rehas. Iginiit ng piskal na kailangan pa ring suriin sa korte ang lahat ng bagong ebidensya. May mga dokumentong nawawala, may mga pirma na kailangang patunayan, at may mga opisyal na ayaw umamin sa kanilang kapabayaan. Kumpleto na ang video. Umamin na ang holdaper. Bakit nakakulong pa rin siya? Dahil mabagal ang sistemang nasira ng mga taong pinagkatiwala ang magpatakbo nito. Naghain na tayo ng mosyon para sa agarang paglaya at dismissal. Ilang araw pa? Hindi ko maipapangako. Pero mas malakas na ngayon ang laban natin. Dumalaw si Celia kay Ramon dala ang balita. Patay na raw ang mga pulis at ang holdaper. May kinalaman ka ba roon? Matagal bago nakasagot si Celia. Hinanap ko ang katotohanan.
Pero sa paghahanap ko, pinakawalan ko rin ang galit na matagal kong ikinulong. Hindi ko hiniling na mamatay sila. Alam ko, Gusto ko lang umuwi sa inyo. at iuwi kita. Pero hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Inilapat ni Ramon ang palad sa rehas. Inilapat din ni Celia ang kanyang kamay sa kabilang panig. Huwag ka nang gagamit ng kapangyarihang iyan. Isasara ko muli ang bowl. Hindi lang ang bowl. Isara mo rin ang pinto ng galit bago pati ikaw at si Mika ang mawala sa akin. Umiyak si Celia. Sa unang pagkakataon mula nang ikulong ang asawa ay naunawaan niyang hindi sapat ang maparusahan ang mga salarin. Ang tunay na hangarin ni Ramon ay hindi kamatayan nila kundi ang pagbabalik ng kanyang pangalan, kalayaan, at pamilya. Umuwi si Celia at muling inilagay sa bowl ang salamin, tela, garapon, at kwaderno ni Lola Sabel. Ngunit bago niya isinara ang takip ay may nakita siyang bagong pangalan sa huling pahina. Pangalan niya yon. Bakit ako kasama? Sapagkat ang bawat gumagamit ng dilim upang humatol ay kailangang humarap din sa sariling ginawa. Pinili ko lamang protektahan ang asawa ko. Ganyan nagsisimula ang bawat paghihiganti. May sakit na tunay, may galit na makatuwiran, at may hakbang na hindi na maibabalik. Hindi siya sinaktan ng kapangyarihan. Ngunit mula noon ay naririnig ni Celia tuwing gabi ang mga huling salita ng mga namatay. Nagtanim ako ng pera. Binago ko ang salaysay. Ako ang nagtago ng video. Protektado namin ang wallpaper. Hindi ako hihingi ng tawad. Iyon ang naging kapalit ng kanyang barang, hindi sugat sa katawan, kundi alaalang hindi kailanman tatahimik. Samantala, patuloy na lumaban si Teresa sa loob ng serbisyo. Ang uniforme ay hindi panangga sa pananagutan. Tungkulin nitong protektahan ang tao at ang katotohanan. Dahil sa kanyang testimonya, sinuspinde at inimbestigahan ang iba pang opisyal na tumulong magtago ng record, ngunit hindi direktang kasama sa sabwatan. Ang mga saksi ay binigyan ng proteksyon. Naibalik ang mga lumang reklamong ibinaon ni Magsino. Nagsimulang lumapit ang iba pang biktima ni Dario. Ngunit sa pagtatapos ng kwentong ito, si Ramon ay nananatili pa rin sa loob ng piitan habang hinihintay ang pinal na utos ng hukuman. Papa, nakikita na ba nila ang katotohanan? Nakikita na, anak. Mabagal lang silang magmulat. Hihintayin ka namin. Huwag niyong hayaang paghihintay lang ang buhay niyo. Mag-aral ka, tulungan mo si Mama, at tandaan mong hindi masama ang taong piniling ipagtanggol ang sarili. Pero huwag ding manakit kung pwedeng tumakbo at humingi ng tulong. Tama. Ang pagtatanggol sa sarili ay para makaligtas, hindi para gumanti. Iyan ang aral na ayaw malimutan ni Ramon kahit siya ang nagdurusa sa maling paratang. Ang self-defense ay hindi lisensya upang habulin at parusahan ang kalaban. Layunin nitong iligtas ang sarili o ibang taong nasa agarang panganib. At kapag may taong kusang tumawag, nag-ingat sa ebidensya, at humingi ng investigasyon, hindi siya dapat baliktarin upang protektahan ang tunay na salarin. Para sa mga alagad ng batas, tandaan nyo, ang kapangyarihang kasama ng uniforme ay hindi karapatang baguhin ang katotohanan. Ang isang patalim na inalis sa tala, video na itinago, salaysay na binago, o perang itinanim ay maaaring sumira hindi lamang sa isang akusado kundi sa buong pamilyang naghihintay sa kanya. Ngunit tandaan din natin na hindi lahat ng pulis ay katulad ni Roldan, Berto, Nilo, at Magsino. May mga tulad ni Teresa na naninindigan kahit sariling kasamahan ang kailangang imbestigahan. Sila ang nagpapaalala na ang tunay na dangal ng serbisyo ay nakikita sa pagprotekta sa katotohanan, hindi sa pagtatakip sa kasamahan. Para sa mga mamamayan, kung ligtas gawin, itala ang oras, lugar, pangalan ng saksi, sugat, tawag, resibo, video, at lahat ng ebidensyang maaaring mawala. Humingi agad ng abogado o legal na tulong. Huwag pumirma sa dokumentong hindi nauunawaan. Ipaalam sa pamilya kung nasaan kayo at sundin ang tamang proseso sa paghahain ng reklamo. At para sa mga nawawalan ng tiwala dahil mabagal ang hustisya,
Huwag hayaang ang galit ang magtulak sa inyo sa krimeng hindi na mababawi. Ang barang ni Celia ay naglantad ng katotohanan, ngunit kumuha rin ito ng mga buhay at iniwan siyang habang buhay na inuusig ng mga alaala. Ang paghihiganti ay maaaring magmukhang katarungan kapag sariwa ang sugat. Ngunit ang tunay na katarungan ay may ebidensya, patas na pagdinig, pananagutan, at pagkakataong maitama ang sistemang nagpabaya. Hanggang ngayon, sinasabing may lumang van na dumaraan sa tubuhan tuwing umuulan. Sa loob nito ay walang driver, ngunit gumagana ang dashcam at paulit-ulit na ipinapakita ang gabing nagsimula ang lahat. Kapag tapat ang dumaraan, makikita lamang niya ang bakanteng kalsada. Ngunit kapag may taong nagbalak magtanim ng ebidensya, magbaligtad ng biktima, o magtago ng katotohanan, may babaeng lumilitaw sa salamin. Bago mo baguhin ang kwento ng iba, siguraduhin mong handa kang harapin ang sarili mong katotohanan. At mula sa likod ng van ay maririnig ang isang tanong na hindi nasagot ng mga tiwaling pulis. Bakit niyo ikinulong ang taong humingi ng tulong? Hanggang sa dumating ang araw na mabuksan ang rehas ni Ramon, mananatiling gising ang tanong na iyon sa buong bayan ng Santa Brigida. Sapagkat maaaring mabagal ang katotohanan, maaari itong ikulong, takpan, at bilhin pansamantala. Ngunit tulad ng barang na pinakawalan ni Celia, marunong itong bumalik sa bahay ng mga taong nagtangkang pumatay rito. At kapag dumating ito, walang ranggo, pera, o kasinungalingang sapat upang manatiling sarado ang pinto. Wakas,